Isang pulis ang walang awang pinatay ng ex-convict na si Rina sa pamamagitan ng kapangyarihan ng black magic. Nasaksihan niyo ng panganay na anak ng biktima na nagbantang ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Isang gabi, tinangkang patayin ni Alma si Rina. Subalit ang dalaga ang napahamak. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Black Magic sa isa na naman gabi ng lagi. Braso. Wise ka rin, Alma. Isinangga mo ang braso mo sa patalim na inutusan kong tumarak sa dibdib mo. Oh, oh, may parating na mga barangay tano dito sa eskinita. Siniswerte ka pa rin. Pero sa susunod nating pagharap, sisiguruhin ko ng mamamatay ka. Tandaan mo yan! Hindi dapat makita ng mga tao ang sugat ka sa braso. Uuwi na ako. Ate Alma? Ang bibig mo, Toti eh. Baka magising si Mama. Makita pa niyang may sugat ako na ginagamot ko. Tutulog na si Mama. O, hintay ko na nga muna siyang makatulog bago ako umalis. Namalayan kong palihim kang umalis kanina. Kaya hinintay ko pag-uwi mo. Saan ka ba nagaling? Huwag ka na nga magtanong. Bakit may sugat ka sa braso? Minakaaway ako. Yung pumatay kay Papa? Oo. Hindi ako magkakaila sa'yo. Huwag kang magsusumbong kay Mama, ha? Oo. Kung hindi mo lang ako nabisto, hindi ako magtatapat sa'yo. Ano nangyari sa pakipag-away mo sa pumatay kay Papa? Tin rider niya ako. Ha? Gumamit siya ng kapangyarihang black magic. Kaya muntik niya na ako napatay. Mabuti na lang. Naisangga ko yung braso ko doon sa patalim na inutusan niyang umangat sa hangin at tumarak sa dibdib ko. Nauutusan nung kaaway mo yung patalim? Oo. Kung may kapangyarihan siya, wala kang kalaban-laban dun. Ayun nga ang pinagyayabang niya eh. Bago niya ako iniwan. May araw din siya sa akin. Ate Alma, baka sa susunod na paghaharap nyo nang pumatay kay Papa, ay mapatay ka na niya. Tama naman ang kapatid mo, Alma. Bakit kasi masyado kang mapusok? Hoy, Matt. Hindi ako nagkwento sa'yo para sisihin mo lang, ha? Hindi naman ako dumaan dito sa inyo para lang sisihin ka. Ang sinasabi ko lang, dapat maging tanda na sa'yo ang muntik ng pagkakapatay sa iyo nung kriminal na pumatay sa papa mo. Kahit na may kapangyarihan siya, hindi ako natatakot sa kanya. Huwag mo sabihing haharapin mo uli siya. May araw din siya sa akin. Ano ka ba? Tigilan mo na nga yung kahibangan mo. Hindi kahibangan ang ipaghiganti ang pagkaapi. Okay, sige. Gawin mong gusto mo. Sino ba naman ako para pigilan ka? Magpakamatay ka kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Ay, alam ko naman nagmamalasakit ka sa akin. Oh, bakit ayaw mo akong pakinggan? Eh kasi hindi ako matahimik. Hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya yung pagkamatay ng papa ko. Naiintindihan kita. Pero sana naman intindihin mo rin ako. Ang paglaban sa isang taong may kapangyarihan
ay malamang isang uri ng pagpapakamatay. At Ang makakatalo sa isang may kapangyarihan ay ang mayroon ding kapangyarihan katulad ng black magic. ano ba to? Malalim na ang gabi. Hindi pa rin ako makatulog. Hindi pa rin mabura sa isip ko yung malagim na pagkamatay ni Papa. Ano? Anak? Papa? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ako ka, Arma. Patay na kayo. Nagbalik ako dahil hindi ako magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay. Kung ako man yung nasa katayuan nyo, hindi rin ako matatahimik. Namatay ako sa malaging na paraan dahil sa kabuuan ng isang sakal na kriminal. Magkakaroon din kayo ng katahimikan, Papa. Paano, anak? Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko kayo na ipaghihiganti. Isinusumpa ko. Ano, Maring Lita? Desidido si Almang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang papa? Oo. Oo, Maring Paula. Kaya nga naparito ako sa inyo. Magmerienda ka muna. Salamat na lang. Hindi ko magawang lamnan ng kahit anong sikmura ako dahil sa labis na pag-aalala ko sa inaanak mo. Kilala ko ngang mapusok si Alma. Kahit noong nag-aaral pa siya, ayaw niyang naaapi siya ng kahit sino. Kahit nga sa mga lalaking kaklase niya na nambubuli sa kanya, hindi siya takot makipag-away. Mabuti na nga lang. At ikaw na ninang niya ang principal sa school. Hayaan mo. Kakausapin ko si Alma. Oh, please, pakiusapan mo ang inaanak mo na huwag na magigante, Mare. Nawalan na ako ng asawa at ayokong mawalan pa ako ng anak. Lolo Ilyo, ayoko po mangyari yung inaalala ng mama ko kaya ako nagpunta dito sa inyo. Malamang ang mapahama ka, Alma. Kapag itinuloy mo ang balak mong paghihigante sa isang taong may kapangyarihan ng black magic. Hindi po ako mapapahamak kung tutulungan niyo ko. Wala akong maitutulong sa iyo. Lolo Ilyo, alam ko po. Naniniwala ako. Marunong kayo ng black magic. Huwag mong paniwalaan ang sinabi sa iyo ng ilang kapitbahay ko. Kung hindi po totoong marunong kayong mag-black magic, abay hindi niyo mararating ang edad na 80 anyos. O ayan no, malakas pa kayo. Biyaya lamang ng Panginoon na buhay pa ako hanggang ngayon. Kaya nga po, alam ko nga, marunong kayo ng black magic. At alam niyo ang dahilan ng paglapit ko. Sana, tulungan niyo po ako.
para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko. Kung hustisya ang kailangan mo, tumawag ka sa Panginoon. Nakikiusap po ako. Nagmamakaawa sa inyo. Alma, Kapag hindi niyo ako tinulungan, may kapangyarihan man o wala, haharapin ko uli yung pumatay sa papa ko. Makikipagtuos ako sa kanya. Kahit pa mapatay niya ako. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Mano po, Ninang Paula. Kaawaan ka ng Diyos, Buti Alma. naman, napasyal kayo dito sa amin. Talagang pumarito ako sa inyo para makausap ka. Tungkol po saan? Iha, labis na nababahala ang mama mo sa'yo. Hindi ka rin niya mapakiusapan na ipasa Diyos na lamang ang nangyari sa papa mo. Ninang, Kung ako kayang makiusap sa'yo, mapagbibigyan mo ba ako? Alma, Walang kahahantungang mabuti ang balak mong paghihigante. sorry po. Alma, Sumumpa ako na ipaghihiganti ko si Papa. At tutuparin ko ang sumpang yon sa isang patay na. Mangangahulugan man po yun ng kamatayan ko. Lolo Ilyo, maraming salamat po. huwag ka munang magpasalamat, Alma. Salamat po dahil pumayag kayong tulungan ako. Hindi ka pa nagkakaroon ng kapangyarihan ng black magic. Katatapos ko pa lamang magsagawa ng ritual at orasyon. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob sa inyo kapag naturuan niyo akong magkaroon ng kapangyarihan ng black magic. Tutulungan kita para hindi mo isubo ang buhay mo sa tiyak na kamatayan. Pero mangako kang hindi mo dudungisan ng dugo ang iyong mga kamay. Opo, Lolo. Tuturuan ko lang ng leksyon yung pumatay sa papa ko para kusa siyang sumuko sa mga otoridad. Gawin mo lahat ng itinuro ko sa iyo. Lolo Ilyo, may kapangyarihan kaya ako magkaroon ng black magic? May pag-asa po ba ako? Ang tulad mong may malinis na puso, ang may pinakamalaking pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan. Manalig ka lamang ng lubos sa iyong sariling kakayahan. Opo, gagawin ko na po yung tinuro niyo. Ayan. Ganyan. Ganyang nakahiga ka na. Ipikit mo ang iyong mga mata. At magkonsentrasyon ka para maihiwalay sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Magkonsentrasyon ka ng gusto, Alma. Nagkabisa na ang isinagawa kong ritual at orasyon kanina. Nagawa mo ang dapat mong gawin, Alma. Nakikita ko habang nakahiga ka at nakapikit ang iyong mga mata. Unti-unting humihiwalay sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Napasa iyo na ang hinahangad mo. Mayroon ka ng kapangyarihan ng black magic. Ano ang gagawing hakbang ni Alma?
na siya ng kapangyarihang Black Magic. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Black Magic sa isa na naman gabi ng lagi.